Hello po, magandang hapon. Dito naman po tayo sa Anyana, mag-update. Kanina, galing kaming New Leaf, galing kami sa Belia, galing kaming Sotera, Denver Danza, tapos ito pong ating Anyana. So guys, i-explain ko lang po sa inyo, i-share ko lang po sa inyo. Yung hardware po na contact namin, is siya rin po ang naghahakot ng mga debris o mga lupa, mga pinagtibagan, sila rin po ang naghahakot. Sa ganito pong truck, ayan, hanggang dito naman po yan, ayan o, lagpas siya. So may bayad po yan, 2.5. Ayan po. So, sila na rin po, yung maghahakot na rin po ang maglalagay po dito sa ating truck. So, sa hardware po yan, babayaran 2.5. Actually, mura na po yung 2.5 gawa ng nung gumawa po kami dati sa Carmona, meron po doon isang hakot lang 10K ang sinisingil. Grabe naman, di ba? So, kami, nagtatanong-tanong po muna kami bago kami mag-go. So, lahat po talaga sa renovation, may bayad. So, ito naman, sinasako, hinahakot, nilalagay dito sa unahan para madali lang pong hakutin ng ating hardware. So, guys, katulad po ng nasasabi ko lagi sa vlog, inuuna po namin ang extension. Meron po kaming diskarte pagdating po sa renovation. Ayan. So, nakaraang araw, pinapabricate po yung ating mga pamosting bakal. Ngayon po nakatayo na. 1, 2, 3, 4, 5. Diyan po ang mga pwestuhan yan. Doon po tayo nakabase sa ating plano. Ayan. So, hanggang likod may nakatayo na. Hanggang gilid may nakatayo na. Ayan po. Tapos, sabay-sabay din pong bubuhusan. Ganun ang discard natin. Hindi pwedeng wala kang susundan na pattern kasi kung wala, labo-labo, matagal ang progress. Mabagal. Imagine parang nasa 7 days pa lang po ata o 8 days pa lang, pero tingnan nyo naman. Tapos pag ito po nabuhusan, mag-aasintada na, ang bilis na lang po nito. Pero sabi ko nga, dahil marami kaming projects, given na meron kaming 5 to 6 months na kontrata, kung mapapabilis po namin ang galaw namin, mas maganda po yun. Diba? Pero, sigurado naman po kayo sa aming gawa, i-consider nyo na lang din po. By the way, dito po, wala po tayong second floor dito. Maglalagay lang tayo ng roofing. Tapos dito po sa side, dito tayo magkakaroon ng slab. So magkakaroon ng balcony sa taas. So guys, pag nagpagawa ka ng extension, hindi po pwedeng basta-basta lang kasi meron po yung plano. At the same time, meron po yan muhon. Hindi ka po pwedeng lumagpas kasi pag lumagpas ka, bukod sa magkakaroon ka ng penalty, titibagin mo yan, babaguhin mo yan. So, hindi po basta-basta ang renovation. Kailangan na makukuha nyo pong gagawa is marunong, maalam. Ayan, di ba? So, mainit pero malakas ang hangin. Malamig ang hangin. Malamig siya. So, sa harap, tsaka na po natin siya gagalawin dahil dyan tayo natatambak ng mga lupa, semento, CHB, buhangin, tsaka pong graba. Kaya, doon sa mga clients ko dyan, ayan, ganyan po ang proseso natin. Mahangin. Nasira ng aking hair. Ayan siya, o diba? So, kung mapapansin nyo, clear na po yung area doon. Kaya pag nag-semento tayo doon, makakakilos po ng maayos yung ating team.
So, ito po ang pag-order namin ng materyales. Partial lang, hindi pa maramihan gawa ng hindi tayo pwedeng umorder ng sobra-sobrang materyales. Kumbaga, pa konti-konti hanggang konti na lang ang ipapasok talaga. Hello po, good morning! Update po tayo dito sa Anyana project po namin. Ayan. Again, gusto ko pong mag-thank you sa may-ari kasi kami ang pinagkatiwalaan niyang magpaganda ng kanyang unit dito sa Anyana Bel Air. So, bali guys, nung nakaraan, nagbubuhos pa lang sila para po sa mga, sa beam. May beam po kasi yan. Ayan po. So, dito rin po namin unang ginamit yung bagger mixer dahil yun nga, dumadami po yung project. So, kailangan mag-provide talaga ng mga tools na gagamitin po sa ating renovation. So, ito po, may plano. Again, may plano po yan. Kahit extension lang po yung gagawin, may plano po yan may plano, may permit from munisipyo. Hindi po pwedeng basta-basta lang po tayo magpaganda ng ating mga unit. Ayan. So, parang nung Monday, Tuesday, Wednesday, ayan, mataas na po yung ating asintada dito. So, dito po sa likod na part, dito po kasi sa Anyana, yung likod na part, bawal po siyang islaban. Pero
Pero meron tayo naka-slab dito. Dito po sa part na yan. Dito po sa part na to naka-slab. Dito po roofing. So kada 2 meters po ata yung ating mga columns. Before po kami dito nag-asintada, binuhusan po muna yung pinakailalim na part. Ayan. Kasi po, napapansin namin na lalo na sa Lumina, na pag ang binabaon po namin, una kasi binabaon talaga namin CHB. So dahil hindi mo na siya mapaplastering, hindi mo na rin siya mawa-waterproofing, nagkakatas sa flooring. So kahit naka-tiles na nagkakatas, dahil nga po minsan talagang ulan ng ulan, 'di ba? Minsan may bagyo, so sobrang puno na po ng tubig yung ilalim ng lupa. Kaya ang tendency is nagkakaroon na siya ng mga leaks. So pwede niyong gayahin na dito sa kitchen area is nakabuhos yan. May beam, tapos binuhusan rin yan. So, dito, magkakaroon tayo ng mga demolition. Ayan. So, nasabi ko rin sa may-ari na ang renovation po natin is hindi pwedeng sabay-sabayin. Kasi katulad yan, tingnan nyo. Yung dumi, yung alikabok, aakit yan sa taas. Pag nagkaroon po ng chipping, magbabibrate, possible kung halimbawa may tiles na tayo doon sa taas, madamage, tapos may mga titibag-tibagin, yung mga bintana, papalitan, so may mga ganun. So, andito yung ating mga pinolik na gagamitin sa slab, yung ating semento, tapos ito po yung mga kahoy. Yung iba po dito, galing po yan doon sa isang project namin, kasi magagamit pa namin pamorma. Yung iba doon bago, tapos dito, yan, pwede pang pamorma yan. Mas mabilis po magiging pagbuhos sa mga poste. Ayan. So, may mga CHP pa tayo dito. 5 po yan. Graba, simento, tapos itong ating mga bakal. So, meron naman tayong kontrata na 5 to 6 months. So, wala pa naman tong isang buwan. Kaya, doon sa mga nagpapagawa po sa amin, huwag kayong magmadali. Kasi unang-una, hindi lang po isa, dalawa, tatlo yung projects na hawak namin. So, kung gusto nyo pong magmadali, sa iba na lang po kayo magpagawa. Kasi, nakikita nyo naman po sa vlog namin na marami kaming ina-upload, marami kaming projects. Huwag po kayong magtampo o magselos. Kasi kahit dalawa, tatlo lang ilagay namin dyan, mabilis naman po ang gawa. Kaso, hindi po natin pwedeng ipilit na magsabay-sabay ang gagawin. Meron po kami pattern dyan. Hindi nyo po pwedeng pakialaman yun. Unang-una, hindi po kayo ang nagpapasahod. Ang usapan natin dyan is pakyaw. So, hindi po arawan yan. So, ganun lang. Na-share ko lang po sa inyo. Ayan, ito na yung Anyana project po natin. Mababakuran na, mataas na ang asintada. Actually, madali lang naman sa renovation. Madali lang talagang mag-asintada. Madali lang mag-plastering. Madali lang maghukay. Pero pagdating po sa finishing, yan na po talaga ang medyo talagang matrabaho at detalyado. Kailangan po dyan talagang masinsidan na yung gawa mo dyan. Hindi na pwedeng bara-bara lang. So, yung mga poste, bubuhusan na yan. Ayan po. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Pagdating dito sa taas, pagdating dito sa may labas, ayan, nakabim tayo at nakapatong yung ating
CHP. So, di ba? Ang bilis lang. Pero, tatagal talaga yan dahil na bukod sa marami kaming projects, given na marami kaming projects talaga, ang daming gusto magpagawa sa amin, anong magagawa namin. So, sa amin, medyo matagal lang ang tapos, pero pag sinabi kasi namin 5 to 6 months, wala pa naman umabot ng 1 year. Hindi rin kami lumagpas ng 7 months. Minsan, nasasapul din namin yung 5 to 6 months sa contract. Siguro kung magkaroon man ng extension yon dahil may pahabol, siguro magkakaroon tayo ng extension na 2 to 3 weeks o 1 month. Diba? Depende. Kasi kung nagpahabol ka or nagpa-additional ka ng trabaho sa amin, talagang given na medyo magkakaroon ng adjustment, di ba? So, ganun lang. Kaya kung kami po yung mapipili yung gagawa, huwag nyo kami madaliin. Kasi, meron kaming discarded dyan. Kung paano po namin yan matatapos. Ayan, o di ba? So imagine, 'di ba, parang 1 linggo pa lang mahigit, wala pang 2 linggo, pero ang progress, tingnan niyo naman, may bakod na. So yun lang, na-share ko lang sa inyo. Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa Anyana, Bel Air. So nung isang araw, mataas na yung asintada, tapos nabuhusan na po yung mga poste. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, sa amin talaga is may proseso pagdating sa renovation. Hindi basta-basta trabaho lang o gawa lang. So, dito po sa part na dito is naka-slab yan. Tapos dito, naka-long span o yero. Sa likod na part po kasi dito sa Anyana, bawal ang naka-slab. Pero, ewan ko, depende siguro sa ipapagawa. Depende. Ayan. So kahit maliit lang na pinaka-extension, may permit, may plano from munisipyo. So kailangan yung mag-comply. So since meron tayong slab dito, kaya hindi po sinagad yung pagbuhos dyan. Ayan, lahat ng poste nabuhusan na. Lipat-lipat lang sa likod na part naman. So ayan po. So dito, sabi ko nga sa inyo, kahit sa lupa, napaka-organize namin magtrabaho. Dahil marami na kami nagawan, alam na namin yung mga step by step. Katulad na itong mga lupa, ayan, nakasako na yan. Kung ito nakakalat doon, mahirapan silang magtrabaho, mahirapan silang kumilos. So ganon po ang trabaho ng Ray House Makeover. May sinusundan na pattern. So, napakalaki po ng extension, kasyang-kasya yung sasakyan dyan. So, magkakaroon tayo ng balcony. Ayan. So, malaking bagay din po talaga na mayroong bagger mixer. Before po kasi wala kasi kaming paglalagyan yan. Since nasa loob po yung isang unit sa katabi ko, pwede namin siya doon iparada. So, mas mabilis po ang mixing ng mga semento, buhangin, graba. Unlike na... May bem? Ha? Unlike na maghahalo-halo ka pa, ito, ano mo lang, ilalagay mo lang sa loob ng mixer, okay na, 'di ba? So ayan, nasaraduhan na po yung buong extension, etong likod. So bubuhusan naman po nila yung, ayun, hindi natitira pang mga poste doon. Ano, bebe daw? Hanggang dito lang. Oo nga, bebe mo wala. Dito, boss! Wala yung bebe. Wala! May bebe yan dyan. Dito, itanong mo kung bebe mo wala. Meron nga yan. So dito meron pa tayo ditong ilalagay na poste. So huhukayan na, inuna lang po namin masarahan talaga yung pinaka-bakod. Ayan. Pati yung huhukayan dito, alam na nila yan dyan. Ayun. So
So guys, dito humingi muna ako kay sir ng 300 partial materials. Kami na daw ang mag-aasikaso dito sa mga hardware materials. Pero pagdating po sa mga tiles, pintura, accessories, sa kanila po yan. So kami na po munang bahala. Pag naubos na po yung 300, tsaka po ako hihingi ulit. So ganun lang. Pag kami po ang napili nyong gagawa sa unit nyo, wag po nyong stressin ang mga sarili nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron tayong kontrata. Hindi po tayo arawan. Ang kontrata namin sa inyo is hindi arawan, pakyaw yan. Let's say, gumawa kami ngayon, bukas hindi. Wala po magiging problema doon kasi pakyaw po ang gawa. Tsaka minsan, hindi nyo rin naman alam yung reason bakit minsan walang gumagawa. Kasi minsan yung iba absent, 'di ba? May emergency. So, basta may kontrata tayo diyan, 4 to 5 months, 5 to 6 months. Magreklamo kayo pag lumagpas na lumagpas na ang buwan tapos wala pang nangyayari, doon kayo magreklamo. Pero so far sa amin, wala pa naman po umabot ng 1 taon. Wala pang umabot sa amin ng 8 months. Mostly nasasapul naman po namin ang kontrata, pero depende na lang din po kung may additional si client. So magkakaroon tayo ng konting adjustment. Ayun. Pero actually ito parang 15 days pa lang to. Ganito na yung progress. Pero kung sa iba po baka naguhukay pa rin. Hindi po OA yun, pero totoo po yun, lalo na kung arawan. Pero kasi itong team ko, kahit arawan sila sa amin, silang arawan sa amin, pero mabilis po ang kilos. Ayan. So, lahat ng poste pag nabuhusan, preparasyon naman po para sa ating sapin sa islab. Ayan, ganun lang ang ating renovation.